Ito, 1, 4, 3, Yan, 4, 4. bagay sa suot ko. Summer na summer. Ayan, oo, Ayan, sige. Okay, sige. Ay, ito na, ito na. Okay. Yee! The A coconut nut is a giant nut. If you eat Too much, you get very fat. The coconut nut is a big, big nut, but it's delicious nut. It's not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. Para maganda boses mo nung sagot mo yun. Hindi ako yun. Hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Akala ko nga, second voice dyan sa... Ulitin ko nga, it's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. Maganda yung pagkatira mo eh. Hindi, mababa boses ko eh. O sige, para isipin mo hindi kita niloloko, sabay tayo. Hindi, may second pa yun eh. O, It's sige. the cocoa fruit. O. From the cocoa tree. Of the cocoa tree. O. Ikaw, kinorek mo pa ako. Hindi ako yun. Hindi Iba nga, ikaw iba. yun? Oo. Ba't bigla? Baka minumulto Niloloko tayo mo rito. ako. Hindi. Nag-voice lessons ka. Hindi. Titignan kita O para sige, sabay sige. tayo. O sige. O, yung next na ano, The Coco Coco Farm Family. Ah! Kaya naman pala. Ole! Jeffrey Hidalgo. Jeffrey Uy, Hidalgo. halika dito. Hello. Dito. Kaya pala eh. Kaya Medyo naman pala. masakit sa tuhod, ah. Kaya naman Jeffrey pala. Hidalgo. Kumusta? Welcome to the men's room. Kaya Wow. naman pala, brother. Kaya naman pala maganda yung mga sagot. Oo. Ikaw pala yun. Salamat. Thanks for having me dito Of sa men's course, of room. course. Oo. Pleasure having Actually, you. parang matagal na to eh. Hindi na natutuloy yung schedule Buti natin. naman, natuloy na. Oo nga, kaya nga. Kakabalik ko lang from the States eh. Talaga? Sakto, ito yung unang guesting ko. Unang sabak. Unang work. Oo. Anong ginawa mo sa States? Hindi, vacation lang. Kasi, Wala, bakasyon lang. hindi, kinasal yung sister ko. Kinasal si Arnie. Yes. That's right. okay. That's right. Kinasal siya. Ito, alam naman wedding dito, preps. kwentuhan lang tayo dito. Simple lang ang mga tanong namin, madali lang. Talaga ba? Oo naman. Oo. Oo. Basta Girlfriend walang- mo ba si Geneva Cruz? Diretso agad. Hindi, alam mo naman Wala, Hindi, wala. eh, parang nakikita ko lagi kayo sa TikTok. Masayaw kayo. Oo nga. Ah. Anong Para, kwento doon? ni-expect ko maya-maya pa yun. Mga last question, mga gano'n. Diretso Boy? Oo, hindi. diretso oo. agad eh. Tito Boy, masyado. Well, paano nga ba? Nagsimula kasi yung namin, kasi may kami lab team. Nagsimula yun ng pandemic kasi we went to Boracay, tapos post kami ng picture together. Syempre, nakapang swimming. Two-piece siya, naka-board shorts ako. Tapos nag-blow up yung picture. Tipong lahat ng mga feeling ko, syempre, pandemic, walang magawa yung mga tao. Parang suddenly, siniship na kami together. Siniship. Yeah. So, Alam mo ba yung siniship? Oo. Alam mo naman yun. Parang yung mga fans kayo Yes, ng yes. tandem nyo. may na Love nga eh. team. Oo. Gen free. Meron na kami Oo, parang ganda. thumbnail eh. Oo. Gen free. Tapos ever since then, syempre palagi na kami gumagawa ng TikToks and stuff. Okay. So, I mean, we've been really close naman ever since before. Syempre medyo... Siyempre, Smoky Mountain. Of course. Smoky Mountain kasi talagang kami yung closest. Pero brother-sister kami nun. Yeah. How old are you then? Nung nag-start kayo sa... 12 years Wow. old. Ay, ang iniisip ko doon siya yung pinakabata eh. Ako? Ikaw yung pinakabata, di ba? Ako pinakamaliit. Ngayon ako na yung pinapatangkad. Hindi mo siya niligawan nun? Yun na nga. So, yun na nga. Hindi, nung sa Smoky Mountain nun, syempre, siya yung big sister, ako yung little brother, ganyan-ganyan. Pero a few years after, actually, lahat naman kami nanligaw. Ang nauna dyan si Tony. Nung time ng Smoky Mountain, Lambino. si Tony Lambino, siya yung nanliligaw. Tapos, ako yung next. So, nung high school kami, siya yung in-ask out ko na date sa grad ball. Wow. Grad ball date ko siya. Parang Pero, prom. parang prom, di ba? Tapos, di ko alam, parang, yun yata yung time ni Paco or ni Ray Mart? Ni Ray Mart. Ray Mart. So, wala, hindi Hindi na. Parang hindi nabalita yun ah. Parang hindi ko alam yun. May Paco. Kasi... Hindi, kasi yung may Paco, movie. May movie sila. Yung time na yun. Anak ng Pasig. Anak ng Pasig, the movie. Si Ray Mart yung kasama niya.
Si Paco tsaka si Geneva, kasama ko naman sa movie no. Ay, oo Noong nga. mga panahon nila. Ano nga ba yan? Nakikita ko yun yung clips nun. Hindi, ano ba to? I Love You Sabado. Ayan. Yun. May naging leading lady ko na rin si Geneva, naging leading lady ko na rin sa Wait a Minute, Kaping Mainit. Ngayon, meron kayong social media love team ni Geneva. Tinuloy nyo. Parang gano'n. Pero at the same time, talaga namang BFFs naman talaga kami. And yung wala bang chance? walang yung mga nag-ship sa inyo? Hindi na, yun yung sinasabi namin palagi. Kaya yun yung sinasabi namin, we're not closing doors. Kasi you'll never know what may happen in the next few, May isa sa mga one thing that I'm working out right now, alam ni Luto, isa to sa mga projects namin na nakaline up for this year or maybe next year, is hopefully a film that I'll do with her. Wow. Na ako din magdidirect. Wow. Oo, director na ngayon. Under Mamaya Viva? pag-usapan natin. Hindi pa sure. Huwag mo na mailagay sa Viva mo. Sa Viva 1, sa Viva 1. Hindi pa hindi. Sa Viva 1. Hindi, alam naman ni Geneva yung mga ginagawa. Alam naman niya hindi niya kaya. Nag-ano nga kami, sobrang supportive yan si Geneva at si Rachel. Nag-viewing pa kami ng isang pelikula ko sa condo ni Rachel. Anong title Viva ito? Max. Sugar Baby. Sugar Actually, Baby. hindi pala ako director doon. Artista ako doon. Nag-artista na Nag-artista sa din. Viva Max. Nag-Viva Max din ako. Oo. Sige, so, paano ka napasok sa pagdidirect muna? Pagdidirect, wag muna sa Viva Max, sa pagdidirect. Doon ka ba kaagad? First time mo ba mag-direct sa Viva Max? Or sa iba, sa labas? Bale, nag-start kasi talaga yung hilig ko sa pagdidirect nung when I started acting, which was mga 2000, late 90s, 2000s. Mga soap, di ba? Yan. Ang practice nun is, papadalan ka ng script, di ba, sa bahay. Kahit gaano kalit yung role mo, dumating sa bahay pa nun, brown envelope. Buong script yun. Makapal na. Ako, kahit dalawang eksena lang ako, binabasa ko yung buong script. Tapos nabubuo na siya in my mind. So, tapos parang ako din, nung time na yon may mga standby area, di ba? Hindi ako nagsistay sa standby area. Talagang interesado ako, tinitingnan ko, pinapanood ko yung nangyayari sa set. Yes. So, kumbaga yung time ko as an actor, yun yung naging film school ko. Hanggang sa talagang, I think, 2009, nag-decide ako, seryosohin ko na siya. I went to New York Film Academy in Abu Dhabi. Wow. Nag-aral ako ng digital filmmaking for Galing. 3 months. So pagbalik ko, tinuloy-tuloy ko na siya. Ang first na film ko is actually we shot it 2013, lumabas siya 2015. It's entitled Silong. With Piolo Pascual and Rian Piolo Ramos. ka agad. Oo. Grabe, So yun, So, siya, romantic. romantic thriller siya. So, paano napunta sa Viva Max? Yan. Paano napunta? Kasi nga, yung sensibilities ko talaga, although syempre gusto ko naman gumawa talaga din ng mga medyo feel-good, rom-com. So far, Nag-hesitate ka ba nung sinabihan kang, direct ka sa ano? hindi. Actually, hindi. Hindi. So, yun nga, di ba? So, nag-start ako with Silong, romantic thriller siya. Piolo Pascual. First ever love scene ni Rian Ramos. So, I was so fortunate na she trusted us. Trusted me, first-time director to direct a scene like that with Piolo. Medyo, I guess, sa normal standards, medyo daring, medyo wild na yung ano na. Hindi man siya ganun ka bearing. Pero wild yung eksena sa yung love scene nila sa ibabaw ng after dinner, sa ibabaw ng table. Gano'n na. Kawawa yung maglilinis nun. Ganun yung yung epekto nun. Dapat after Silong, ang next na gagawin ko is yung level up siya, erotic thriller called Lampas Langit. Pero hindi ko siya nagawa agad. Nagawa ko na siya sa Viva Max. Okay. So kumbaga talagang yung trajectory ng career ko as a director, talagang
papunta na doon. Mm. And kanina pinag-uusapan nga namin sa backstage na manager ko. And at the same time, line producer ko din siya, si Lou. Si Lou Gomez. yes. Oo. Great Media Productions, sila ni Direk Dennis Marsigan. Sila yung nagla-line produce ng mga Direk films Dennis, ko okay. for Viva Max. Yung Viva Max, nung nag-start pa lang siya, hindi pa siya Viva Max as in yung ganong Hindi pa erotic. ganun ka, Oo, yung level 5, Kasi halo-halo pa yun eh. Oo. Meron pa Oo. kami mga Oo. comedy doon. May ano, ano yun? Mang Jose. Mang Jose, Sanggano, ganyan. Sanggago. Oo, naalala ko yan kasi nung lumabas yung Eva, magkasunod yung mga Jose at saka Eva. Kami yung Christmas presentation. Yung Eva, sinong artista mo ron? Angelique Ang. Yun. Yan ang reyna ngayon. Oo. So anyway, nung nag-start pala yung Viva Max, yun na talaga yung tinatarget namin. Sabi na sa Lou, sabihin mo kay La Boss Vic, gusto ko ito yung ganit erotica yung gagawin kong mga films. Pero syempre, I was just starting then. Tapos ang nauna na dyan kasi talaga, si Roman Roman Perez. Perez. Si Manru. Oo. Naging guest na namin si lagi Direk na- Roman. Oo, yun. Isa yun sa mga paborito ko. Sobrang love ko yun si Direk Roman. So, sa family or wala bang, huy, ano ba yung ginagawa Oo, mo? yan. Meron ba mga ganyan? Meron! Sino mga tita yan? Anong sinabi sa'yo? Hindi, actually more of lang nanay ko. Ah, Yung nanay ko palagi yung sinasabi, anak, ano ba yung mga pelikula mo? Kasi sinusubukan nilang panoorin eh. Tapos pag pinapanood, ay, anak, ano ba yan? Bakit biglang ganyan na yan? Nasa States kami, pinanood namin yung Eva. Nag-download ako ng Viva Max. Christmas yun, lumabas bigla. So, panoorin natin yung sa pelikula ko sa... Nung pakita, ano ba yan? Bakit naman ganyan? Ganyan ka-bold. si Maestro Ryan Cayabyab. Anong nasabi niya? Anong sabi niya nung napanood niya? Nung nalaman niyang director ka ng Viva Max? Pinalo ka ba? Okay naman siya. Supportive naman yun si Tita Ryan. Actually, may times din nga na, yun nga, di ba, lumasa din ako sa pati ako, lumalabas din. Pero, pwede mo sabihin to, di ba? Ako, willing ako. Willing ako mag-level mag-love scene. everything, level 5. Basta wala lang Wala lang Walang frontal. frontal nudity. Yan. Yung usual lang. Yung mga pang... Love scene. The usual na yun na makikita mo sa Hollywood na love scene. Oo. Willing naman ako. Sabi ko naman kasi sa Lou, I mean, sayang naman, medyo, habang nasa... Maganda. Medyo May abs, okay diba? pa yan Oo, eh. diba? Medyo okay pa yung form ako ngayon. Yes. Hindi ka na, willing naman ako eh. Depende sa role, depende sa director, depende sa story, ganyan. Hindi pumayag si Boss Vic. Ayaw niya. Ayaw niya. Hindi ko alam, protective siya sa akin. So every Hindi, time para na, mahiwalay kasi nagsisinger kayo. Nagsisinger. Yun nga yung sabi niya. Sabi niya, Lou, wag na. Magagalit yung mga fans ng Smoky Mountain. Yan. Yun yung sabi niya. Speaking of Smoky Mountain, ano yung favorite song mo dun sa mga ginawa ninyo dati? Ang favorite song ko, hindi siya ganun kasikat. Kasama siya dun sa first album ng second group. To clarify lang kasi nga, yung mga tao sinasabi, siguro mapapaisip kasi parang after the first batch kasi, diba, may nagkaroon agad ng second batch. Oo. Pero all the songs of the second batch sa first album nila, kinanta din namin. Okay. That's why yung Paraiso, Kahit Habang Buhay, The Coconut Nut, pina-perform namin siya sa shows namin. So, inaangkin din namin siya na kanta din namin. Smoky Mountain Yun. kayo. May isang song kami dun na, ang kumakanta nun before si Geneva, Hideaway, yung title. Ganda. Pwede bang sample ng konti? Together we will find a hideaway where we could stay from day to day. We'll find a hiding place where we will promise a love we will cherish each day. Ganda. Walang pupas. Ang ganda ng song na yun. So yun yung favorite ko. Maganda pa rin boses. Iba Yun pa yung rin favorite talaga. ko. Tas next would have to be Paraiso. Okay lang. Kasi Oo. maganda ba? Paraiso. Kasi weirdly, yung Paraiso,
kasama dapat yan sa first album. Hindi ko lang ba't nawala siya Okay. bigla sa lineup ng first album. Lahat ba gawa ni Mr. C? Yes. Yun naman ang Smoky Mountain kasi, basically, kakagaling ko lang din sa show ni Mr. C. Okay. Daming mga 5 na Smoky Mountain songs yung kinanta dun sa show. Yun nga, ang Smoky Mountain, lahat ng songs are written by Ryan Cabiat. Umpisa ko na. Sample? Oh, sige. Kim. Paraiso, Help me make a stand. paraiso, Take me by the hand. paraiso. Make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. Galing. Oh, di ba? Pwede Galing. na. Gabi. Ano? Pwede na ba Isang dream Pwede na come ba ako true to. sa Oo. Smoky Mountain? Hindi. Bro, nung bata ako, isa ka sa mga talagang hinahangaan ko. Naku, Kinakanta ko yung mga salamat. kanta mo. Lahat I believe ng, in dreams. mga... Lahat ng singer na Favorite nag-guest, eh. sabi, nung bata kami, hinahanap namin si Johnny Gibbs, no? Diba? Hindi, Thank you, pero thank you, talaga. brother. Thank you. Gusto Anong tingnan favorite mo? mong ano? Johnny Sa Gibbs mga song. kanta ko. Yan. Kaya, I believe in dreams. Sige nga. Yan, sige. Version ni Jeffrey version ni Patay. Jeffrey Hidalgo. I believe in dreams. I believe in miracles. I believe the toy balloons can reach and touch the moon. Nakalimutan ko na yung next Okay lyrics. na. Yan. Thank you, thank you. Kwentuhan mo kami kasi Grabe. child Oh star my ka God, eh. wait lang. Di ba? Yan ko to I-screen record ko to. Pag lumabas. Abangan nyo, Abangan nyo, oo. magjujuet kami. Oo. Sa, Gawin natin yan. sa album niya. Pag-usapan natin Sa yan. album niya. Kwentuhan mo kami nung, kasi technically child star ka eh. Yan, mga bata kayo nung Oo. Child star. Smoky Mountain. Ano yung child star dati tsaka yung ngayon? Ano yung pinagkaiba? Feeling ko number 1, I think social media. Malaking bagay talaga yung effect ng social media. May pros and cons siya. Ang pros niya, for me, yung mga kalokohan natin dati. Hindi masyadong nalalaman kasi walang record. Tama. Hindi kagaya ngayon, forever nasa internet na pag may ginawa kang kalokohan. Ang pros naman ngayon ng social media is syempre yung reach. Diba? Yeah. oo. Anybody can kind of become a celebrity. Pero di ba, isa sa mga negative na nakikita ko, yung mga bata, syempre feeling ang daming followers, milyon. Hala, super sikat na ako. Tapos mamaya maglalabas ng pelikula. Hindi kikita, no? Hindi. So, ang lesson lang is, hindi yun ang gauge. Yes. Diba? Hindi siya nagtatranslate. Hindi siya talaga. nagtatranslate into. Mm. Kasi baka team bahay lang yung follower mo. Or baka Tama. nasa abroad. Tama. Dati wala tayong, kami, wala kaming social media. Pag yung mga fans, kailangan pupuntahan ka sa shooting. Bibili ng CD. Ayan. Ngayon, ano na lang, makikinig na lang sa Spotify, oo. YouTube. Pero ang ganyan. swerte naman ngayon, yung mga bagets, pwede ka na maging influencer. Yes. Wala Oo. kaming ganun Oo. noon. Wala kayong Totoo mga yun. Dapat malaki Iba kinita din. namin ni Manny Lin. Di ba? Sa iba na din endorsements ngayon. Iba. Pero iba talaga dati kasi sabi nga ni Michael J. Fox, anong pinagkaiba nung nung 80s famous tsaka yung ngayon? Sabi niya, talent helps. You have to have talent. It helps, di ba? Totoo din yan. Parang ngayon, kahit sino sumikat, sa kanila, pag sumikat, biglang bibigyan na ng role. Tayo, kukuha na tayo ng, may mga vlogger na tayong kinukuha. Diba? Kasi sikat makakatulong sa pelikula eh. Tama. Oo. Sige, punta tayo sa Viva Max. Ito, sige. yung kasi favorite nito. Ako na naman. Tsaka ito, Sino- itong mga to. Itong mga to, parokyano ng Viva Max yan. Stan, sino bang favorite mo na
na Yan! Viva Max. Yan! Ako yung nag-interview. Gusto ko malaman yan. Sino Gusto ko top malaman 3? yan. Top 3? Viva Max Babes. Hindi kasi ako masyadong nanonood. Pero ayon kay Glenn, tsaka kay Direk, no? Sabi nila, si Asi Acosta daw ang gusto nila. Tsaka si Angelica. And Yan. then si sino ba yung binanggit mo sa akin, Glenn? Anong pangalan nun? si Angela Morena ba yung sinabi mo? Yun, yan. Sino ang meron ka bang muse pagdating sa Viva? I'm sure So- lahat naman okay katrabaho, pero meron bang masarap ka, nagagalingan ka umacting? Hindi, nagagalingan ka. Masarap ka trabaho. Masarap. Oo. Oo. Masarap ka Masarap trabaho. kasama. Ikaw ganun. eh. Oo. Mamaya so yung masarap. so far, ang muse ko si Angelicang. Kasi Angelica. nakadalawa na ako na Angelicang na ano. Magaling, siya yung first. magaling. Oo. Oo, magaling. Siya yung first na Viva Max na na film ko, which is Eva. Siya yun. Tapos, Ngayon, yun nga. nagti-TV na eh, no? Na-show na siya, kaya no? so proud, I'm so proud of her. Kaya at least kaya nagti-TV na siya, di ba? Yeah. So parang medyo nagta-transition na Yan siya. naman ang dream ng lahat ng Viva Max stars. Tsaka yung Mag-transition. pelikula talaga. Mm. Oo. Isa ko pang muse si Chloe Jenna. Ah, Kasi siya din yung nag-start yun sa actually Lampas Langit. mm. Hindi namin in-expect na si Boss Vic yung nag-cast sa kanya dun sa role niya. Boss Vic naman ang Oh, lagi. At the end of the day. Last say. Last say. Oo. Pero ito hindi, kasi parang nung nagbibigay kami ng ganyan ng casting, biglang, kasama namin si Chloe. Si Chloe, ba't hindi yan siya ilagay niyo dyan? Yeah. Sabi ko, talaga boss? Nagulat din ako kasi yung role medyo mahirap eh. Kaya yun yung naging big break ni Chloe. Tapos syempre ako din yung nag-direct ng launching film niya, yung Ligaw na Bulaklak. Sa Viva Max, sa mga nagawa mo so far, ano for you yung pinaka matinding love scene na eksena? Na eksena na ginawa mo? Pwede mo bang i-describe ng general, ano lang? Ng very technical lang. No? Technical lang. Paano ka ba mag-direct ng love scene? Oo. Hindi, sa bagay, Minamuestra mo ba? Ikaw muna yung ano? O, okay. paano Usually, style mo? Usually talaga, yung AD ko, yun yung AD ko palagi sa lahat ng Viva Max ko, si Aika, babae siya. Kasi para at least pag love scene, di ba, komportable yung mga girls Yes, kapag yes. nandun siya, di ba? So doon, ginagawa namin, Kayo muna. sinusubukan muna namin yung position Ah. na ganito gagawin. Para at least, alam namin na pag sinabi namin dun sa actors, alam namin na doable siya. Hindi yung Okay, parang sasabihin na, direct pa, pwede ka. Kaya yan, nagawa na namin ni Aika. Okay. Yun yung ginagawa namin. Kaya nakakatawa yung BTS photos namin. Ang dami namin collection na habang tinatry namin yung Mga nakasampay dito Oo. yung yung ganun. legs. How Mga, would you convince yung mga artista na magpakita, mag-bear ng katawan? I guess naman, right now sa Viva Max, hindi, na palaban siya yung mga yun. Oo, Palaban Hindi na yung ganun mga yun. More of, ako kasi, I'm very respectful talaga with when I deal with my actors when it comes to love scenes. Halimbawa, meron bang nagsiset ng boundaries? Direk, hanggang dito lang ako. Meron din. Meron Meron naman din naman. Pero at the same time, like yun nga, tinatanong niyo ako kanina, ano yung favorite love scene ko? Ano yung pinakamatindi? Paano yung... I guess, dalawa siguro, pinakamatindi, feeling ko parang pinakamatindi pa din sa Eva. Kasi nga nung dinevelop na yung Eva, ako na mismo nagsabi din sa producers ko at sa writer ko na, Direct Dennis kasi nagsulat ng Eva. Pero concept naming tatlo, nila Lou, sabi ko, Direct, gusto ko ng ganitong eksena kasi para talagang mapakita natin yung psyche. Kasi Eva kasi is all about sexual discovery ng isang maid. Okay. So parang gusto ko mapakita yung psyche ni Eva na parang ini-imagine niya how it... Kasi nag-explore pa siya eh. Kasi kung hindi niyo pa napanood ni Eva. Hindi pa. Hindi pa. Sige, papanoorin. Kasi parang si Eva, nag-work siya sa isang model who's a pansexual. Tapos na may inuuwi siya iba't ibang persons. Una lalaki, tapos biglang naging babae, inuwi niya. Tapos after that, trans man, ganyan. Iba-iba yung mga inuwi. Tapos siya nakikinig siya, tapos ini-imagine niya
kung ano yung ginagawa. Sa kabilang kwarto. Oo, habang pinapakinggan niya, ganyan. So parang may isang scene doon na parang habang naglilinis siya, tumigil siya, tinay niya, nag-fantasize siya on how it is being in the shoes of nung amo niya. Okay. So yung very, sobrang well storyboarded yung love scene na yun. Inano mo, sinoryboard mo Na talaga. parang talaga, kasi parang siyang, kumbaga nagmo-morph siya into her boss. Into reality. Oo. Ganun. Parang na-imagine niya yung boss niya, tapos biglang yung boss niya magiging siya. Okay. Tapos ka-eksena na niya yung person na mahirap, yun. komplikado. Tapos after that, sa dulo, labo-labo na, biglang naging siya na lang yung nasa gitna. Yun na, Nandun na lahat. sinandwich siya nung mga Ayun. kasama. Parang gano'n. Tapos nag-change lang yung mga partners and stuff. So parang parang ni-imagine niya lang what it feels like to be her boss, na very sexually liberated. Parang gano'n. Pero yun nga, talagang nung nag-shoot kami, sabi ko, ibigay niyo sa akin yung buong hapon just for this one scene. Sabi ko, madaliin niyo na ako sa lahat ng mga iba nating eksena. Itong eksena na to. Ganyan. Tapos tipong, sinabihan ko na din yung mga artista. Kasi ito yung parang all-star cast siya na scene. Okay. So lahat sila nandun. Ilan yung nagla-love scene? Di lang. 5? 6, 6, 6. Yung nagla-love scene? Hindi, pero Papanoorin ko na mamaya yan. nag-change eh. So parang sabi ko ganyan, guys, sorry, para mabilis tayo. Diyan na lang kayo, naka-robe lang sila. Hahatakin ko lang kayo pag kailangan ko na kayo for the shot. Okay. Para mabilis tayo. So parang set up, ganyan, ito yung shot. And then, inano ko din naman sa kanila. Sinabi ko din sa kanila, I had to explain na ito yung shot, okay lang sa inyo, na ganyan. Siyempre lahat naman sila matatapang naman eh. Sino mas mahirap i-direct, lalaki o babae pagdating sa love scene? Lalaki. Mas maarte yung lalaki minsan. Mga lalaki. Mas hindi conscious sa babae. Weirdly. Mas sila siguro, mas in control of their bodies. Parang ganun. Parang mas confident sila sa yung mga babae. siguro. So pag yung dalawang girls, di ka nahirapan. Hindi din naman. May times kasi may mga ibang girls na hindi pala nila gusto. Yung girl on girl. Girl on girl. Tapos may isa pa nga akong... Si di ba? In-interview natin si Jem. Jem Milton. Jem Milton. Sabi ko, girl on girl. Sino mas okay? Ayoko ng girl on girl. Sabi, hindi daw siya enjoy. Menong ganyan. Buti nga, hindi siya nag-back out. Kasi nga parang, I guess nabasa niya yung script. Pinarevise ko, pinadagdagan ko. Hindi niya nakita nung final script na, direct, may ganito palang eksena. Sabi ko, nandun na siya. Usually, before, pag nakikita daw siya ng gano'ng eksena, nagba-back out siya. Ayaw kasi niya. But then, since love daw niya ako, gagawin daw niya for me. Et na tayo sa bulungan natin. Nako. Sige. Meron ka bang? I am a stand here. Sige, ito. May mga, sabihin ko sa yung mga secrets ni Anjali. Joke lang. Meron ka ba niligawang artista before or singer na hindi na ibalita? Yan! Niligawan lang? Ay, naging jowa mo. Ganun. Pwede rin. Alam Hindi mo, na lalabas na dito, Para lang malaman mo, lahat ng naging guest, season 3 na kami ngayon. Lahat ng guest namin, walang nagreklamo dahil hindi lumabas. Hindi narinig. Okay. Tinanong ko nga si kung bading si ganyan eh. Okay, ingay. Hindi, wala. Talaga? Kasi sa kanya. Hindi yan nabalita, Grabe. Na-control yan. Grabe, ang galing. Medyo may konti sa lumalabas sa Showbiz Linggo. Maganda siya uli, Maganda siya uli ngayon, Actually, kung sakasakali ngayon palang mababalita yun. Ganda siya uli ngayon, Yun lang nasabi. Yun lang, wala na iba. Pero hindi ko alam yan, Galing. Niligawan. Ito, very open naman din siya eh. Pero sige, bubulong ko pa din.
open naman siya na sinasabi niya na parang, sayang, hindi kita sinagot, ganyan. Kasi gusto ko ng family niya. Eh ngayon, sa Viva Max, wala? Wala. Wala. May, may mga crush ako, pero hindi ko alam eh. Parang, Ayan, total na. Yan. feeling ko, ayoko i-cross yung line. Kasi Kung papiliin ka nagdidirect ako namin. eh. Kung papiliin ka namin. Oo, yan. Okay. Wag na. May hirapan director to eh. Masisira Oo, siya. may. Ano na lang, ang tanong ko na lang, siyempre, hindi ka naman tao kung hindi ka, ibig sabihin, hindi effective yung ginagawa mo pag hindi ka nag-init din sa pinapagawa mo. Oo. Totoo yan. Dumadating ba yun? Totoo yan. Hindi ko, inaamin ko yan. May times na kapag nag-direct ako, sabi ko, uy, effective, okay to. Kasi may ano. So Uminit ka. alam ko na pagdating sa editing, Yes. gagamitin ko yun. Yan. May times na gano'n. Pero kasi nga, totoo yan eh, di ba? I mean, nagde-direct ka na din, di ba? Well, isa pa lang. Pag technical, yun, parang it comes to point na ang technical na natin. Parang we really look at it sobrang technically. Kaya parang hindi na masyado. Pero may times din na parang tipong, uy, grabe tong eksena na to. Parang Tinamahan ako dun. may may oo, something. tama, So, ibig tama. sabihin, okay siya. Extra okay siya. Ito Extra laging okay. tinatamaan. Hindi naman. Hindi, pero may in-interview kaming director dati. Meron daw iba, nadadala sa eksena, tinutuloy. Oo, meron. Yun. Hindi. Yung meron ka bang narinig na Oo, ganyan? ganyan. Pwede mo ibulong sa amin. Parang tuloy na natin after. Sa labas na. Oo. May na chismis na, may narinig ka na bang ganun? Meron ako alam. Oo. Gusto ituloy, pa hindi naman natuloy. Pero alam ko na nag-attempt sila ituloy. Oo, yan. Sure naman. Pwede mo ibulong Sige, sa amin. sige. Yan. Oh. Sino? Sino yung lalaki? Lala ba yung lalaki? Ano ang pangalan? Di ba, Le? Okay na. Sabihin mo sa kanya yung lalaki. Okay. So anyway, siya yung nagkwento Type na parang, oo. Ganda yun. Oo. Pero wala na yata sa ano. Siya Oo. Sana, di ba? Huwag ka maglalagay ng clues. Maglalagay ka ng clues Dami eh. namang Dami. nawala. Okay. Ano yung kwento mo? Yan. Siya nga yung siya yung nagkwento. Oo. Itong si ano. Bakit di natuloy? Siya nagkwento. Itong si ano, gusto ituloy. Ganyan. Pandemic. Yan. That's at the same time, paano nga ba? Nakabantay yung manager. Hindi. Ganito yan. Alam ko eh. Kasi, di ba nandun ako? Pag-cut ko, pagtingin ko, natanggal na yung ano eh. Plaster. Oo eh. Tapos ano eh. So, sabi ko, uy, tinabunan ko ng Iba na. bakit natanggal yung kumiskis yan? So, hindi na ako na-shock nung kunento sa akin na gano'n. Pero hindi naman natuloy. Parang, Sana, ang balita ko hindi. Ako kung natuloy talaga, pero... Meron bang Hindi natuloy? Hindi daw. Mas May marshals. Tama. hindi, maigpit nun. Maigpit nun. pandemic Pagka, yun. pinapagalitan kami. Meron ba mga politikong dumadalaw sa set ninyo? Wala. Iisip po. Sino? Meron daw eh, oh. Hindi, bubulong naman. Kami lang makakaalam. Hindi ko alam eh. Wala. Basta meron. Ako alam ko wala. Yung manager ko, meron daw. Meron daw. Ang tanong, sino yung binisita? Yung nga. Pangatlong project. Pero ibahin naman natin. Okay. Out of Viva Max, sabihin natin. Ano ang dream project mo na gawin naman? Yes. Actually, I'm working on that right now. Well, isa naman sa mga dream projects ko din, weirdly, yung pelikula namin ni Geneva. Gusto ko talaga siya. Yan. Gusto ko din talaga siya magawa. Kasi parang feeling ko interesting din siya. Kasi narinig ko to from
from mga Gen Xers. Na parang tuwan-tuwa daw sila sa love team namin. Kasi parang at least pwede nyo ibandera yung generation natin na Yes. pwede pang mag-love team. Yes. Na pwede pang kiligin yung mga tao Oo naman. sa age ninyo. Parang Dito ganun. lang So, parang, naman sa atin yung yung Oo. bagets sa States. Sila George Clooney, sila Diba? nagla-love story pa. So yun yung isa sa mga gusto kong. At saka parang it's gonna be my first not so dark. Kasi as of now, I've Not done so. not so. Talaga. Not Meron so. pa rin Not so. konti. Baka may konti. Pero sabihin ko, so far kasi, I've had 6 films. I've done a total of 6 films. Dami rin pala. Dami, oo. 4 doon Viva Max. Lahat sila dark. Lahat medyo dark talaga sila. Pero classy naman yata yung ginagawa mo sa Viva Max, hindi lang naman ano. I'd like to believe so. Sabi nga ni Lou, from the words of Boss Vic, ako daw, masyado daw akong desente gumawa. Yun yung brand namin. Hindi ka ba, ayan, si Boss Vic minsan papagalitan. Kulang yung nasabihan ka na ba ng gano'n? Once. Kulang May isa. yung May isang project ako na ganyan. Oh, wala yung But then, eksena sa kotse. sa akin kasi, Dahil kung kami, ano yung 69 plus 1, di ba, may ginawa akong text. So, ah, medyo pinagsabihan niya si Daryl Yap doon. Daryl, maganda yung pelikula, pero kulang ha. Binitin mo yung mga tao. Walang So dun, para sa akin kasi, depends on the script eh. Parang for me, the story is king all the time. Kung ano lang yung kailangan ng storya, yun lang yung... Saka kanya-kanyang style yan. Oo. Meron kang Kaya style. nga actually after that film na reprimand ako, yung next film sa ginawa namin, kumbaga ginawa na talaga namin siya specifically for Sabi ni Boss Vic, uy, sumobra ka naman. Okay lang yun. I think yung pinakamadami kong love scenes is ilan? 17. Scenes? Wow. In one movie. Mm. Ilang sequences yung movie? 18. Oo. Hindi kasi ginawa na namin siya. Kumbaga naging ano na siya, naging organic na siya in the film. Kasi una-una yung universe is parang may isang girl na obsessed sa isang Viva Max star. Kumbaga. Na pinapanood niya yung mga Ganda Viva ng Max movies premise. niya. So parang may may Pinapanood niya yung Viva Max movies niya. parang gano'n. Viva Ganda, Max. ganda. So, Parang fan na. so ganun na yung ganun na yung, so talagang, kumbaga, sexually charged na siya. So, kumbaga, pag pinanood mo, hindi siya mukhang pilit. Pinapanood mo siya kasi, it's really part of the story. Ganun talaga siya. Galing. So, ganun na. Natuto na kami ni Lou na parang kailangang maging organic na siya into the story. Kung yun yung hinihingi ng audience. Baka hindi alam ng mga tao, ang isa sa mahirap na parts of directing, yung araw na binibigay sa atin, no? Di ba? Kailangan pagkasyahin mo yung ilang days what's the shortest time that you were given? 5 days. 5 days. Minsan setup pa lang, ubus na yung oras na. So kailangan. At saka So paano? proud ako sa team namin so far, the past 4 films that we did. We adhere to the cut-offs. Hindi kami more than 16 hours. 18. So ang matindi diyan yung pre-planning. Yes. Pre-production. Kaya I work with almost the same team. Para at least alam na namin yung galawan na isa't Galing isa. naman ng director di ba? May sarili kayong team. Parang si Tim Burton. Pati artista sila rin Sipin mo 5 araw. Oo. Buo kang isang pelikula. Di ba? Nasa na yan smart filmmaking. Ibig sabihin, ganun kagaling. Oo. Mga director na. Ganun katindi. Yung Eva, 5 days lang yun. 5 days. During the pandemic. 69 plus 1. Ganun, 5 days. May mga upcoming projects ka pa ba? Hindi lang sa Viva Max, pati sa hindi. iba. Balik tayo dun sa yung singing mo. Yan. Yes. You're singing again? Mm-hmm. Diba parang dati hindi masyado Ngayon, mas bumabalik actually, until nag-sign up ako with Viva, talagang naka-focus na talaga ako sa directing I direct stuff for GMA, nag-teleserye na din ako. Wow.
And yeah, movies. Pero yeah, ever since I signed up with Viva, I've been doing more acting stuff. Kagaya yung I just finished yung dito sa TV5, Lumuhod Ka sa Lupa. I had a 2 to 3 week stint. Namatay na yung character ko. Nagpasalamat na sila sa akin sa art for being part. Mga ganun. Pero Singing, ano mga maaasahan namin? singing, well, I've been doing more shows abroad, which is good. Okay. No. Masaya, masaya. And more shows with Geneva din. Kasi nga, dahil sa love team namin, yes. Tapos, I'm also, well, I'm helping at the same time, medyo nag-venture na din ako into managing. Yung aking pamangkin, yung pinarinig ko sa inyo. Yes, galing ha. Yun, si Sam Shof, Sam, galing ha. anak po ni Arnie Hidalgo na aking kapatid. Hindi ko po siya anak. Kaya nila anak ko eh. Yun nga, mayroon siyang bagong single, Di Ka Na Maalis, written by him. Gina-manage mo siya. Yes, with Viva, nice, with Viva, with VAA. BAA. And it's of course his singles also out through Viva Records. And hopefully I get to release my own song soon. And then after that, gusto ko talaga mag-ano tayo. Mag-duet kayo. Mag-collab Oo tayo. ba? Anytime. Ganda ng boses. Saka mag-Viva grabe. Cafe ka na. Hindi ka Oo, yan, yeah, Viva eh. Cafe. Super Sam pa lang ako eh. Nag-Super Sam din ako. Pero Viva Cafe. Ano yung mga social media handles mo? Yes. You can follow me on Instagram, TikTok, Twitter, @Jepoy Hidalgo, and then Jeffrey Hidalgo lang on Facebook. Ayun. Diba? Singer, artista, Director. director. Yan. Kompleto Lahat eh. na. Oh, triple threat, yan ang tawag nila dati, di ba? Yun. So, Dancer na lang, no? actually, Actually, sumasayaw kayo ni Geneva eh. oh, pero ano May lang TikTok. yun? Wala lang. Eme-eme lang yung gano'n. Baka pwede. Natatawa nga si, si Geneva, sinasabi ko sa kanya, hindi taga mo nang sumayaw. Hindi bro, marunong kang sumayaw. Hindi talaga, sabi ko gano'n. Ano lang yan, fun lang yan for me. Anong tawagan nyo? Bro, sis. Ganon. Oh. Bro, Kaya kailangan magbago nga eh. Kasi nga, alam mo naman, parang diba? mga pag mga dito. ate, kuya yan eh. Oh, Ganun, tapos, pag dito eh, mm, kailangan namin mag-isip ng ibang tawagan kapag may pelikula na kami. Kasi Be. parang, Beb. or something. Ayan. So, Teka, bago tayo magpaalam, Oo. isang ano naman, habang nagpapaalam kami, baka pwedeng umaawit ka. Mm-mm. Parang yung closing credits ng ano. ituloy mo na yung coconut na... Hindi, wag naman. Yung maganda, yung ano, yung Ah, ballad niya, ano. yung mga Request yata ni ate. ballad mo. Can this be love? Yan. Yan. Ayun na lang. So, Sige. habang Ayan. nagte-thank you tayo. Sige. So, kita-kita ulit tayo next week, Fridays, 9 p.m. dito sa One News Men's Room with Jano and Stan. Ito po si Jeffrey Hidalgo. Yeah. Thanks for having me, guys. Thank you. Thank you. Pleasure having you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Thank you. Kim? Mm. Can this be love I'm feeling right now? I know for certain I'm reeling right now. I don't recall ever feeling this way. Tell me, what does one say to one who makes me feel this way? Ay, diretso na ako sa chorus. Ayan. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I have to say 1,000 times, I tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. Yun. Yeah. Thank you. Hindi mo talaga girlfriend si Geneva. Like, malay mo, tingnan natin pagkatapos na namin mag-shoot. Oh. Baka may development, di ba? Iba eh. Hindi mo na masasabi yun eh. Pero hindi ko alam yung Oo nga eh. Galing.